Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at puno at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ng mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay ng mga propeta. Sigit, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang focus sana ng ating munting pagninilay ngayon ay yung Ebanghelyo, mga kapatid. Yung isang pangungusap doon kung kailan sinabi ni Jesus na ang katulad ninyo yung mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan. Pero ma-share ko lang habang pinakikinggan ko po kanina yung unang pagbasa, na-realize ko na si Apostol Pablo ang nagsulat nito, sa mga taga-Thessalonica. Ang background po niya ay dati siyang pariseyo. Si Saulo siya noon. At ngayon ay siya ay si Pablo, isang late bloomer na apostol. Siya mismo ay nagsabi na dapat tularan ang kanilang ginagawa. Siya ay nagsabi na nagpakahirap sila para hindi sila maging pasanin ng kanilang mga pinaglilingkuran. Alam niya ito. Dahil bilang mga pariseyo, mayroon silang tendensiya na tinatawag natin na self-entitlement. Na sa dahilang naglilingkod kami sa inyo, in return, paglingkuran nyo din naman kami. Naglilingkod na nga kami sa inyo, di kalingain nyo kaming mga naglilingkod sa inyo bilang mga pariseyo. At dahil sa tinalikdan na niya ang buhay na ito, tinalikdan na rin niya ang practices na ito. Kaya siya mismo ay naghanap buhay para sa kanyang kakainin. Ayun mga kapatid, malinaw po yun. Kaya nga, ang sabi ng Nazareno, sa aba ninyo, mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo yung mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Pagsasalarawan po niya ito sa pagpapaimbabaw at sa hypocrisy ng mga eskriba at mga pariseyo.
bagay na tinalikda na ni Apostol Pablo. Ang isa pa pong katulad nito, mga kapatid, bukod sa metaphor ng puntod ng nicho, ay ang isang malaking puno. Kasi hindi naman natin nakikita lagi kung anong nasa loob ng nicho o ng puntod. Ma-imagine lang natin. Kasi hindi naman lahat sa atin ay nakakita na ng exhumation. Pero maaaring karamihan sa atin ay nakakita na ng malaking puno. So ang isa pa pong katulad dito ay isang malaking puno, gaano man kalabay o kayabong ang mga sanga nito, kung guang ang loob, inaanay at nabubulok na, tukuran mo man ng tukuran ang mga sanga nito, babagsak din po ito, mabubuwal at matutumba kung nabubulok na ito sa loob. Katulad kahapon, ang kailangan po'y linisin ang loob at patatagin. Kaluluwa po ang tawag natin dito, mga kapatid, kung minsan doon sa kalooban. So, paano po ba natin mailalarawan ang napaka-abstract na konsepto ng kalooban? Kaya nga, yung mga Pilipino na theologians, nahihirapan silang mag-defend ng kanilang thesis, halimbawa, tungkol sa kalooban, pag ang panel nila ay binubuo ng mga Europeans at mga Americans. They simply don't have the notion of kalooban. Pero para magkaroon tayo ng common ground, pwede nating i-consider yung whole idea of the soul o yung kaluluwa. Okay. Sa pagkabulok po ng kaluluwa, nabubulok ang kalooban sa panghihina ng kaluluwa, nanghihina ang ating loob sa pagkawala ng kaluluwa. Nawawala tayo sa ating sarili, sa ating sariling buhay, sa ating sariling katinuan, sa ating sariling pag-iral. Kaya ito po ang ina-address ng Nazareno sa Ebanghelyo. Hindi sa pagkondena sa mga eskriba at mga pariseyo, kundi sa awa niya sa kanila. Kaya nga sabi niya, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, para bang sinasabing kahabag-habag kayo. Paano nga ba nagkakaganito ang kaluluwa? Kailangan po muna nating maintindihang ang kaluluwa ay ang alab ng ating kalooban. Ang nagtatagni sa ating sarili para hindi tayo ma-disintegrate at para tayo ay maging buo. Pag nawala po ito, mawawala pong lahat sa atin. Ang ating buhay at ang ating sarili. Kaya mahalaga pong alagaan natin ang ating kaluluwa. Ngayong alam na natin na mahalagang alagaan ang ating kaluluwa, paano po ito gagawin? Kung nanonood ka halimbawa ng TV o nag-scroll ng yung social media page, ano kaya ang pinanonood mo? Ano ang tinitingnan mo habang nag-i-scroll ka sa Facebook
o kung saan paman. Mayroon pa yatang mga TikTok at mga Instagram. Wala ako noon eh. Ang meron lang sa akin Facebook at YouTube. So kung meron ka noon at nanonood ka, ano ang tinitingnan mo? At sa pinanonood mo o binabasa, ano ang nakakapukaw ng iyong pansin, ng iyong kamalayan, at ng iyong sensibilidad? Alin ang magbibigay nourishment sa iyong kaluluwa at alin ang hindi? Kung nakikinig ka halimbawa ng musika, anong klaseng musika ang iyong pinakikinggan? Yung lalo ka lang bang madedepress at magagalit sa mundo? O yung mag-a-uplift sa'yo at magpapaalab ng iyong pag-asa? Mag-experiment ka. Subukan mo mamayang makinig sa dalawang klase ng musika at pakiramdaman mo ang epekto nito sa iyong kaluluwa. Kung iiyak ka ba sa lungkot o kung iiyak ka ba sa tuwa? Kung tatawa ka ba sa pagiging pathetic o kung tatawa ka ba sa pagiging optimistic? Try mo lang. We lose our soul in opposite ways, mga kapatid. Kaya dapat po natin mabawi in both ways ang ating kaluluwa. At kailangang alam natin when to heat things up and when to cool things down. Kailangang alam natin kung saan tayo nag-i-struggle. Sa isang banda, maaari nating eksaminin ang ating sarili kung pinaghihinaan ba tayo, nawawala ng gana, o napupuno ng sama ng loob. At kung tumatanda ba tayong masyadong bitter, rigid, o sterile, or simply difficult to be with. Sa kabilang banda naman, punong-puno ba tayo ng buhay at enerhiyang hindi natin katagpuan ng kabuluhan, kaya nawawala ang ating sense of self? Sa una, kailangan ng alab ng kalooban. Sa ikalawa, kailangang paamuin ang kalooban. Matatrabaho po natin ang pagbabalanse rito sa pamamagitan ng una, pagpapractice ng virtues. Lahat ng virtues. Magbigay lang tayo ng isang halimbawa. Yung generosity. Habang lumalago po tayo sa ating generosity, pinupuno po nito ang ating kalooban hanggang wala nang matirang space para sa pagmamaktol at kakitira ng isip. Ganito rin po ang masasabi sa iba pang virtues. At ikalawa, may ikalawa pala, no? Meron, ibig sabihin may una, no? Ano yung una? Ang una, pagpapractice ng virtues para balansehin ang silakbo ng ating kalooban o ang kawalanggana ng ating kalooban. So ang ikalawa, mga kapatid, pagdidisiplina ng ating instinct. Paano mo naman, Father, didisiplinahin ng instinct? Instinct na ngayon, ibig sabihin, biglaan yan. Pwede po yan, mga kapatid. Pwede pong disiplinahin ang sarili nating instinct.
Kasi nagiging biglaan lang yan pag hindi naiproseso ng rason. Pag hindi natin makita ang dahilan kung bakit natin iniisip at ginagawa ang mga bagay. So, disiplinahin ang instinct natin, ito po ang tatalo sa masasama nating gawi. At magbibigay daan naman sa mabubuti nating gawi. Ang isang halimbawa ng mabubuting gawi ay ang pagyakap sa higher love, mga kapatid. Higher love. Ibig sabihin, pagmamahal katulad ng pagmamahal ng Nazareno. Nakaugat po kasi sa love ang instinct. Subukan mong analisahin ang iyong mga pinapangarap. Ano ba ang mga pangarap ko sa buhay? Sige nga, isa-isahin natin, i-analyze natin. Paano mo i-describe in one word ang iyong mga pangarap? O halimbawa, gusto kong yumaman. Paano mo i-describe yun? Is it noble? Is it good? Is it selfish? Hindi kaya tayo may masasamang gawi ay dahil hindi po natin matagpuan ang magbibigay kahulugan sa ating buhay, ang magmahal ng tunay. Nawa ito po ang grasyang matanggap natin sa patuloy nating pagdalangin. Minamahal kong mga kapatid, ang matagpuan natin, ang pinakaimportante sa ating buhay. At mayakap natin ang magbibigay kahulugan sa ating pag-iral.